Hinabol po dito guys. Explode. Kaibigan? Oh, nandito po ako kasi po mayroon po nag-request sa akin. Oh, bakit nandito? Anong problema? Oh, sige po. Ano po yan? Guys, nandito si kaibigan natin. Dinili nyo guys. Meron po ako gusto i-explore po dito kasi meron po hinabol kagabi dito. Naku po. Totoo yung kaibigan. Guys, nakakalungkot po itong balita guys. No? Emergency po ito. Mag-i-explore sana ako dito kasi meron pong mga aswang po dito na sumalaki kagabi doon sa bahay. Ngunit nandito si kaibigan dahil po napaka-importante po na ang kanyang ipapaabot sa lahat po ng makapanood. Nakakatakot po ito kaibigan. Nalungkot ako guys. Grabe. Meron po nag-chat sa atin kaibigan. Meron po. Tungkol po dito. Na meron silang napanood na ipinapanawagan po nila kung meron po daw. Nalungkot ako guys. Nagulat po talaga ako. Nandito si kaibigan. Pumunta po para lang makapapaabot sa atin. Meron pong ipinapaabot si kaibigan guys. Katulad pa rin yung nag-chat po sa atin na meron siya napanood po daw na vlogger doon sa ibang bansa nagpaabot. Kung meron po daw silang mga relatives po doon sa Luzon, no, kamag-anak, dapat po daw maghanda ng mga pagkain, tubig at solar, power bank, yun. Yun po ang ipinapaabot. Kaya nandito si kaibigan guys, tumpak talaga. Kaibigan, bakit po ninyo ito na kita na naman po yung sinasabi po ninyo, lahat po ng sinasabi po ninyo nagkakatotoo po. Sa lahat po na makapanood, hindi po ito pananakot, ipinapaabot lang po ng ating kaibigan para makapaghanda tayo sa mangyayaring kaguluhan po dito sa ating bansa. Ngayon guys, emergency ang kanyang ipinapaabot ng ating kaibigan. Kung sino man po yung mayroong mga kamag-anak sa Manila ngayon, maghanda kayo ng inyong mga pagkain, mag-imbak at saka tubig at saka power bank. Kasi nakikita ng ating kaibigan, mayroon paparating po na kaguluhan dito sa ating bansa. Dahil po ba kaya Duterte po ba ito kaibigan? Hindi lang po niya masabi kung dahil po ba sa pagkadakip ni Duterte, dahil po sa administrasyon po natin, no, ang sinasabi ng ating kaibigan na yung emergency yung nakita po nila ay hindi maganda para po sa lahat po ng Pilipino. Baka po ay ito na po ang sinasabi po nila noon na may hula sila sa 2025 na mangyayari po yung kaguluhan. Sa totoo lang, lahat po ng mga sinasabi po nila guys nagaganap, no? Alam kong mayroon po naghula nito, pero ngunit iba po ang mga kaibigan natin kasi po ilang araw lang po nagkatotoo na. Kaibigan, ito po ang inyong nakita po ngayon na magaganap po dito sa Pilipinas. Grabe kaibigan, salamat po, natuntun po niyo ako dito. Dito guys, na-explore na po natin noon dito. No? Grabe, nagkakatakot po ito sa ating mga kababayan. Si kaibigan mismo, yung pumunta dito para lang maipaabot at makapaghanda ang lahat. I-upload natin ito, kaibigan, para po maraming makakuha po ng mga impormasyon sa ating ipinapaabot. Sa lahat po ng mga subscriber ko doon, paki-share po, no? Nakita ng ating kaibigan, mayroong magaganap po na kaguluhan. Nagkagulo naman, pero hindi po yan, mas higit pa. No? Abangan na po natin guys kung ano po ang mangyayari sa ating bansa. Kawawa. Yung sinasabi natin na kadalasan ang mga problema nasa city, yun po ang sinasabi ng ating kaibigan noon. No? Meron po nga nagbabala din po ito. Ngayon, hindi ko inaasahan, mag-i-explore po tayo dito ng aswang. Hinabol po tayo ng ating kaibigan para lang maipaabot at hindi na tayo tutuloy mag-explore guys. Babalikan ko na lang mamayang gabi ito. Abangan na lang po yung pag-explosyon natin guys. Tapos uuwi po ako para po ay mag-chat ko po yung mga kaibigan natin sa Manila na dapat maghanda po sila na mag-ipon ng mga pagkain at saka yung tubig, mga para sa mga gamot natin at saka power bank, mag-charge po kayo. Kasi hindi po nyo alam na ito yung sinasabi ng ating kaibigan. Baka po ngayon na ang mangyari. Kaibigan, si kaibigan ninyo mismo
ang nagpapaabot nito guys. Grabe. Hindi ko talaga inaasahan ito guys na ganito po ang makukuha nating impormasyon ngayong araw na ito na mayroon pong ipinapaabot si kaibigan na maghanda tayo. Grabe, hindi ko talaga no, grabe, nalulungkot ako guys. Salamat kaibigan, hindi ko talaga inaasahan ito na ganito po ang magaganap po. Lalo na dumanas yung mga tao sa Mindanao, hindi lang sa Mindanao, buong Pilipinas, dumanas po ng kalungkutan sa nagawa po ng administrasyon na ito. Dahil po, sinabi po ng BBM kaibigan na hindi po nila papayagan ang ICC na makikialam po sa kaso ni Duterte. Yun po ang ipinapaasa ng BBM po doon kaya Bato at Duterte. Kaya ngayon guys, hindi tayo uwi guys. Dito na natin kakausapin si kaibigan tungkol po sa kalagayan ni De La Rosa. Kung totoo po ba na may, kung bakit hindi po nagpapakita si De La Rosa. Marami po nagtatanong kaibigan, nagtatago daw si De La Rosa dahil po natakot. Ito po ang ipapaabot ng ating kaibigan ngayon, ha? Basta mag-ingat kayo guys. Dahil po ang sinasabi ng ating kaibigan ngayon na emergency, na dapat po ninyo ma-share po ang ating video. Dahil po, meron talaga na magaganap po na kaguluhan po dito sa atin. Maghanda na ang lahat. Magkatotoo na ang sinasabi ng ating kaibigan, yung hinuhulaan po nila sa 2025 na magaganap po ang kaguluhan sa Pilipinas. Nangyari na. Pagsisihan po ito ng namumuno sa atin. Pagsisihan po nila ito. Dahil po sinasabi ng ating kaibigan, no, kaya kung dito lang sana, no, na hindi po pinakialaman sana ng ibang bansa po yung kaso ni Duterte. Kaya naman po sana ni Marcos na tayo na lang po magbigay po ng batas dito, hindi lang po. Kasi marami nasasaktan, marami nagagalit na po sa administrasyon ni BBM. Oo nga. Kaya hindi ko man masabi kung kailan, at hindi masabi ng ating kaibigan kung kailan magaganap. Basta naiyak ako guys. Pasensya na kayo. Kasi po marami tayong mga kababayan po madadamay dito. Luoy kaayo ang inosente karon diri. Pati si kaibigan nato. Sobrang nag-alala na po siya guys. Salamat po sa iyong suporta. Kausapin natin si kaibigan. Hindi po muna tayo uwi ha. Magmamasid lang muna tayo dito. Kausapin po natin si kaibigan kung paano, kung bakit hindi nagpapakita si De La Rosa.